Magandang gabi po sa inyo lahat. Basahin po natin ang aklat ng awit, Kabanata 145, talata 1 hanggang 3. Awit ng pagpupuri. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, papasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil na magpasalamat magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Tayo po ay manalangin. Diyos, amang makapaling sa lahat, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan. Ibinibigay po namin sa inyo ang pinakamataas na antas na pagpupuri. Maraming salamat aming Ama sa buhay, sa kalakasan, sa patnubay na patuloy mong binibigay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat. Humingi po kami ng tawad sa aming mga kasalanan. Pakalisin niyo po ang aming puso. Hugasan niyo po ng kapalang dugo ang aming makasalanan at kami po iyong patawarin. Panginoon naming Isus sa lahat. Maraming salamat. Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa buong isang linggo na ibinigay mo sa amin, sa iyong pag-iingat sa amin, sa bigay ng aming kalakasan, Panginoon, sa aming mga trabaho, sa lahat naming ginagawa ng buong isang linggo, Panginoon, na alam namin na patuloy nandiyan kayo at ginagabayan mo kami. Maraming salamat, Lord. Thank you, Father God, and thank you, Jesus. Maraming salamat sa inyo. Alam po namin, Panginoon, na hindi mo kami iiwan at hindi pabayaan kailanman at nandiyan po lahat kayo. Nandiyan po kayo sa lahat ng aming mga laban. Maraming salamat. Lord, sa nambahan po namin ngayong gabi, nawa po patuloy buksan ang aming puso at aming isip sa mensahe na ibibigay mo sa amin. Nawa po ito'y aming maisagawa, Panginoon. At nawa po ito ay maitatak sa aming puso, Lord, Father God. Patnubayan niyo po ang aming tagapanguna. Bigyan po siya ng iyong banal na espiritu upang ang mensahe po na ipapagkaloob mo sa aming ngayong gabi. At nawa po, Panginoon, ay maging maayos po ang aming panamang gabi at kayo po ang patuloy namin maitaas. Maraming salamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen, amen, and amen. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po'y lubos na pabalik na pagpurit pa sa salamat sa ating Panginoon sa panibagong taon. Ipinagkaloob niya sa akin sa araw at o sa aking kaarawan. Papaslahan din po ako sa patuloy na pag-iingat, pagsubaybay at pangangalaga niya sa akin at sa aming pamilya. Papaslahan din po ako sa pagpagaling niya sa aking karamdaman. Tunay na ang pagkilos ng Panginoon ay akin na nasaan sa panahon ng aking paggagamot sa aking karamdaman. Papaslahan din ako sa Panginoon sa pagkapagaling niya sa aming mga magulang, lalo na ama sa tatay ko na may karamdaman. Tunay na sa Panginoon ko po lamang ibinabalik ang lahat ng papurit pasasalamat.
evening po sa inyong lahat. Ako po ay nagagala at nagpapasalamat sa ating Panginoon sa isang pagkakataon muli para sama-sama po tayong mag-aral ng kanyang salita. Hayaan niyo din po na gamitin ko tong pagkakataon na ito para mag-share ng aking blessings. I thank the Lord for His continuous provision, sa kanya pong pag-iingat sa akin, sa kanyang mga blessings na pinagkakaloob sa akin at sa aking family, for the good health and yung daily na sustenance na pinagkakaloob ng Panginoon sa aking buhay. So I thank Him for that. Bago po tayo mag-start, tayo po ay sandaling manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Lord, we thank you for this moment. Salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin para magsama-sama. Thank you, Lord, for the revelation, for the wisdom na patuloy mo pinagkakaloob. At tinataas namin ang moment na ito. Kayo po yung patuloy na mangusap sa amin, magpatawad sa aming mga kasalanan, maglinis sa mga kasalanan namin, and magpakita sa amin, Lord, ng inyong aral, ng mga bagay, Lord, na gusto mong ituro sa amin, at mag-move ito sa amin, Lord, para sumunod, para magbago, para maglingkod, Lord, sa inyo. We thank you, Lord, and pinagkakatiwala po namin ang mga susunod na minuto sa aming pag-aaral. Salamat, Lord, sa inyo ang kapurihan. Pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, good evening po ulit. At sa gabing ito, ang ating pong pag-aaralan ay matatagpuan po sa aklat ng Exodus. At akin pong itong pinamagatan na The God Who is Always Present. Sa Tagalog po, ang Diyos na palaging nandiyan. So, pag sinabi pong presence, ano po ang naaalala nyo or ano po ang inyong naiisip? Ano po ang kahulugan nito sa buhay ng isang tao? Presence is very precious, no? Kasi pag sinabing presence, ibig sabihin niya yung existence, di ba? Yung pagiging buhay, yung pagiging alive ng isang tao sa iyong buhay. So, hindi po yan mapapantayan ng mga pictures, di ba? Hindi siya mapapantayan ng mga video calls or ng mga memories or ng mga regalo o mga greeting card na ipapadala mo. Iba pa rin po yung presence na makakasama mo, nakikita mo, nayayakap mo, nahahawakan mo ang iyong mga mahal sa buhay. So, presence is really the act of being together, di ba? Ito yung pagsasama-sama ng grupo ng mga tao or kasama po natin ang ating mga mahal sa buhay. So, bilang mga Kristiyano, nung makilala po natin ang ating Panginoon as our Lord and Savior, binigyan niya po tayo ng Holy Spirit, di ba? Namumuhay sa ating mga puso, sa ating isipan, ang banal na Espiritu. At sa pag-aaralan po natin sa gabing ito, makikita po natin kung paano buhay at totoo yung presensya ng Panginoon sa buhay ni Moses, at kung paano po natin makikita na totoo yun hanggang sa mga buhay natin sa ngayon. So, pag-aaralan po natin ang isang bahagi ng buhay ni Moses nung siya po ay tinawag. So, bago ko po basahin yung ating po pag-aaralan na matatagpuan po sa Exodus, tignan po muna natin yung background ni Moises. Si Moses po, nung 40 years old siya, umalis siya ng Egypt. So isa po siyang Hebreo, pero 'di ba alam po natin na napunta siya sa palasyo, 'di ba, ng Ehipto. And doon siya lumaki hanggang 40 years old na siya. At umalis siya ng Egypt kasi natakot siya dahil may istorya po sa Bible na meron siyang pinatay na isang Egyptian para ipagtanggol yung isang Israelita. So, pumunta siya sa bayan ng Midian, kung saan siya ay nakapangasawa, tumanda, at namuhay ng ordinary, ng normal na buhay. Pero nung siya po ay 80 years old, nag-reveal po ang Panginoon sa kanya through the burning bush. So, alam ko po, familiar po kayo sa story na yan ng burning bush. Kung saan nakikita niya na nagliliyab, pero hindi nasusunog yung burning bush. At nagulat siya at nung narinig niya na may voice na nangusap sa kanya. At ang sabi dun sa kwentong yon, si Yahweh gusto niyang bumalik si Moises sa Ehipto, harapin yung Pharaoh at
i-free yung kanyang mga tao, yung mga Israelita from slavery. So, ayan po yung brief background ng buhay ni Moses. So, tingnan po natin yung ating text na matatagpuan sa Exodo 3:10-16. So, ang pamagat po nung chapter na yun ay tinawag ng Diyos si Moises. So, basahin po natin ng sama-sama. Sabi dyan sa verse 10, "Kaya't papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel." Sumagot si Moises, "Sino po ako para humarap sa Faraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan," sabi ng Diyos. Verse 13, sinabi ni Moises, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga pinuno ng Israel. Sabihin mo sa kanilang, nagpakita sa iyo, akong si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo." So, sa istorya pong ito, at alam ko po na madalas po or nakikita na po natin yung mga salita na ako'y si ako nga. In English, I am who I am. So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay itong mga katagang ito, I am who I am, sa buhay ni Moises, sa buhay ng mga Israelita, at sa buhay po natin ngayon, ngayong sa ating po mga Kristiyano in the present times. So, tignan po natin, no? Sabi po natin, ako'y si ako nga. Nanggaling po ito sa salitang Yahweh. Diba? I am, Yahweh, yung YHWH, without the vowels. Na ang kahulugan po ay to be. Diba? To be or he exists. Sa Tagalog po, no, si Yahweh, ang ating Panginoon, siya po ay palaging buhay mula noon hanggang ngayon. Hindi kailangan ng ibang tulong, ng ibang tao para siya ay mabuhay, para siya ay present. Siya ay self-sufficient. Kung ihahalin tulad po natin or kung i-contrast po natin sa ating mga tao, tayo ay nabuhay lamang nung tayo ay pinanganak, 'di ba? At titigil 'yun kapag tayo ay nawala na sa mundong ito. So, hindi po ganun ang presensya ng Diyos. Alam po natin na siya ay palaging buhay, even the world began, and even eternity past. Buhay at totoo ang ating Diyos. So, sa buhay po ni Moises, makita po natin, nung siya po ay tinawag dun sa burning bush nga na ating binasa, ano po ang unang sagot niya or ano ang kanyang unang sinabi nung sinabi sa kanya ni Yahweh na papupuntahin kita sa Paraon para ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Makikita po natin yung una niyang sagot is, sino po ako para humarap sa Paraon? Sa English po sabi, who am I to face the Pharaoh? And who am I? So 2 beses po niyang tinanong ang bagay na yon sa ating Panginoon or kay Yahweh na kanyang kausap. Makikita po natin na merong pag-aalinlangan, di ba? Merong hesitation, merong pagdududa, merong fear. Kasi tinignan niya yung task based dun sa kanyang sariling kakayaan. Pero nakita po natin kung ano yung tugon ni Yahweh. Ang sabi sa kanya, hindi kita pababayaan, di ba? Sa verse 12, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. In English, I will be with you. At nung tinanong ni Moises, pag tinanong daw siya ng mga Israeli, ni Paraon, kung sino ang nagsugo sa kanya, ang kanyang isagot ay, ako nga. So sa buhay po ni Moises, makita natin na, number 1,
Pinakita sa kanya ng Diyos na siya ang Diyos na nagbibigay katagumpayan. I am the God who overcomes. I am the God who overcomes your I am not. Kung ano yung hindi ka, kung ano yung pagkukulang mo, pupunuin ko yun. I am the God who can overcome your fears. I am the God who can overcome your limitations, your disqualifications. Sa buhay po natin, tulad ni Moses, makita natin how pag meron pong task at hand, pag merong pinapagawa sa atin ang Panginoon, we tend to focus on ourselves, dun sa ating mga skills, dun sa ating mga kakayahan or lack of kakayahan. Tulad ni Moses, he felt unqualified. Siguro naisip niya, 8 years old na ako, matanda na ako. Marami naman mas bata dyan, mas malakas, di ba? Or at the same time, hindi siya handa. Kasi kung titignan natin yung buhay niya, pumatay nga siya, di ba? Back in the day ng Ehipto. So bakit siya? At the same time, siguro may mga insecurities. He made excuses. At dahil po yun sa kanyang limited na pag-iisip, di ba? On the other hand, meron din naman po mga tao na hindi naman, na sobra naman yung self-sufficiency. Sobra naman yung taas ng tingin sa sarili na kaya nila, hindi na nila kailangan si Lord because they can do things on their own, with their own power and strength. So, hindi din po gagamitin or mahirap gamitin yung mga gaganong tao kasi ang paniniwala nila, sapat na sila at hindi na nila kailangan ng tulong, ng external help. Dahil ang katotohanan is we need God. So, sa parting po ito, ang maganda po is instead of asking or tanungin natin, sino ba ako or who am I, ang maganda pong tanungin natin, who is my God? Sino ba ang Diyos na tumatawag sa akin? Sino ba ang Diyos na nagsugo sa akin? Kasi alam po natin na when we are weak, He is strong. Sa ating mga kakulangan, siya ang magpupuno nito. When we feel insignificant, when we feel unseen, na hindi tayo napapansin, hindi tayo enough, hindi tayo nakikita, meron tayong Diyos na nagre-remind sa atin na we are loved, na tayo ay nilikha sa kanyang wangis, in His image and likeness. So kung ano man yung pagkukulang natin, pupunan, the Lord will step in and fill in all of those limitations, all of those weaknesses. Papasok din po dito yung self-worth. Marami po sa mga tao, mababa ang tingin sa sarili. Kasi tinitignan nila yun based sa kanilang kaunawaan, sa kanilang sarili. Pero lagi po nating balikan, sino ba ang lumikha sa atin? Hindi siya, yung ating worth, it's not based on ano ba ang tingin natin sa ating sarili or ano ba ang tingin ng ibang tao sa atin. Dapat lagi po natin itong dinidefine or binibigyan ng kahulugan based sa salita ng Diyos, based sa lumikha sa atin. At sa paraan pong yun, pag ang tinignan po natin ay yung power ni Lord versus yung power natin, dun po kaya i-overcome ng Panginoon ang ating mga weaknesses, ang ating mga failures at ang ating mga difficulties. So, kapag si Moses po sa kanyang buhay, irrelevant na hindi na mahalaga kung sino siya. Kasi hindi naman dapat nakabase sa kanya, kung hindi dapat dun sa katotohanan na nakasama niya ang Diyos pag ginawa niya yung task na pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Ako ang Diyos na nagbibigay ng katagumpayan. I am the God who overcomes. I am the God who overcomes whatever fear, whatever limitations, whatever disqualifications we might feel we have. So, sa atin pong buhay, maraming pagkakataon na we fail to walk in obedience, na hindi tayo sumusunod, na hindi tayo nakakalakad dun sa tama. And we miss out on the beautiful opportunities na meron po ang ating Panginoon kasi tinitignan natin yung ating mga sarili. Instead, sa Panginoon na siyang lumikha sa atin at siyang present sa buhay natin. So again, instead of asking, who am I? We should ask and we should hold on to the God who holds our life and the God who created and is always present in our lives. So yan po ang una. Ang pangalawa po, ako ang Diyos na palaging nandiyan. So kanina, tinignan po natin ang presensya ng Panginoon ni Yahweh sa buhay ni Moses. Ngayon makita po natin dito ang presensya ng Diyos sa buhay ng mga Israelita. Ako ang Diyos na palaging nandyan. I am the God who is always present.
Basahin po natin sa Exodus 3:16-17. Sabi po dyan, lumakad ka na at tipunin mo ang mga pinuno ng Israel. Sabihin mo sa kanila, nagpakita ako sa iyo, akong si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ilalabas ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa isang mayaman at masaganang lupain, ang lupain ng mga Kananeo, ng mga Heteo, ng mga Amoreo, ng mga Perezeo, ng mga Hivita at ng mga Hebuseo. So makita po natin sa mga talatang ito no, na marami pong reference na pinakita to different points in time. So meron po dyan, no, sinabi sa verse 16, may mention no ng mga ninuno. So sa past, 'di ba? Sa nakita natin sa buhay ni Abraham, ni Isaac, si Jacob, siya ang nag-iisang Diyos. Siya ang Diyos na nagpakita sa kanila ng kanyang kapangyarihan. At the same time, siya din yung Diyos na present o kanilang naranasan nung sila ay ranas ng slavery o ng pang-aalipin mula sa mga Ehipsyo. Sa buhay ni Moses, na-encounter din niya ang Panginoon through the burning bush. So, at the same time, para sa mga Israelita, si Yahweh, it's the same God, it's the same Yahweh na kasama ng mga ninuno, na kasama nila in the present habang sila ay inaalipin. It's the same God na makakasama din nila sa pag-alis nila sa Egypt papunta sa Promised Land na Canaan in the future. So, it's the same God. It's the same God who is with them, palaging nandiyan in the past, in the present, and in the future. And makikita din natin sa Biblia, no, especially sa Old Testament, maraming points in history, especially sa mga Israelita, na talagang andun yung truth, andun yung pagpapatunay na kasama nila si Yahweh sa lahat ng panahon. Kahit nasa desert sila, di ba? Kahit wala silang makain, throughout the paglalakbay nila, sa journey nila to the Promised Land, kasama nila si Yahweh. At kahit nung naranasan nila yung abundance, yung mga pagpapala sa Promised Land, andun si Yahweh. Nung sila ay napunta rin, maraming points in history sa Bible na sila ay pinagharian ng mga prophets, ng mga kings, good and bad kings, ng iba't ibang mga leaders. So all throughout history, makita po natin kung paano kasama ng mga Israelita ang ating Panginoon. Never silang iniwan. Hindi nag-base yung presence ng Panginoon sa kabutihan nila, sa pagsunod nila, or sa katigasan nila ng ulo. Kahit anong mangyari, kahit anong gawin nila, mahal sila ng Panginoon and ang presensya ng Panginoon ay laging nasa sa kanila. Sabi din po no na yung I will be with you na phrase or na mga kataga, yun daw po ang most frequently repeated verse in the Bible. So yun daw po ang pinaka madalas na inulit na kataga sa Biblia. So ganoon na lamang po pinapakita yung kahalagahan ng katotohanan na yung presensya ng Diyos ay lagi nating kasama. Hindi po tayo mag-iisa. Kahit feeling natin paminsan tayo ay nag-iisa, feeling lang natin yun, no? It's based on our emotions, our feelings. Ang katotohanan po ay lagi siyang present. Pag binalikan din po natin, no, yung creation story, makita natin na sa simula pa lang, si Yahweh ay present sa buhay ni Adam and Eve, di ba? Sa buhay ni Eva at Adan. God desired to be with them. At kahit nung sila ay nagkasala, hindi pa rin sila pinabayaan, di ba? At makita natin throughout history kung paano pinadala ni Yahweh ang kanyang anak to save us, to redeem us, to restore us. So, nandun na lang yung kahit nagkasala ang tao, God still reaches out. God still wants to be with us. Kaya niya sinend ang kanyang kaisa-isang anak. And He wants to be with us forever. So, lagi po natin, wag po natin ever isipin na iiwan tayo o pababayaan. Kasi kung nabigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak, He can, di ba? Ayon sa kanyang will, provide everything for our needs and will always be with us. So, ang huli po ay ang sabi, I will be what you need me to be. Hindi ko po siya maitagalog. So, iwan ko na lang yung English na I will be what or who you need me to be. So, tignan po natin. At ito po ang promise to us, to the future generations.
Pag tinignan po natin sa Exodus 3:15, sabi po dyan, sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. In English, this is my eternal name, my name to remember for all generations. So pag sinabi pong remembering, hindi lang siya merely pag-aalala or trying to recall something. At the same time, ang ibig sabihin din po niya ay natututo ka from the past para maging better ka or para mas maging mabuti ka sa buhay mo ngayon at sa hinaharap. So kapag sinabi po, gaya po ng sinabi sa verse in English na this is my eternal name, my name to remember for all generations. Ang sabi po diyan is para sa mga Israelita, kapag kanilang inalala, ni-remember ang pangalan ni Yahweh, dapat dulot iyon para sa kanila upang maniwala at kumilos at maging mas mga mabubuting tagasunod. 'Di ba? Kasi tayo po, we have to live in awareness of God's presence every moment. So, at alam ko po kung gaano po mahirap yun in the present times, na ang dami-dami pong distractions. Maraming distractions pagising pa lang po natin with the gadgets everywhere, with the information na ating natatanggap at kinokonsume. Ang hirap mag-live in the present. Ang hirap maging focused sa present at mahirap din i-remember, no? Yung i-remember at i-live out yung presensya ng ating Panginoon. Pero isang magandang challenge po sa atin to live with the awareness of God's presence every moment. Hindi lang po siya present, but at the same time, He is actively engaged. So nakikibahagi po siya, buhay po ang ating Panginoon at nararanasan po natin yung kanyang pagkilos in the little and big things sa buhay natin. So sa English po, 'di ba? Pag sinabing sa English lessons, 'di ba? Yung I am or yung is, meron din siyang future form which is will be, 'di ba? Yun din po siya. So pag sinabing I am, totoo din na I will be. Kaya po ang sabi dito sa pangatlo nating pag-aaral or pangatlong point is I will be what you need me to be. So our God, He can be what we need Him to be. He will become whatever is lacking sa panahon po ng ating pangangailangan. So hindi ibig sabihin na parang genie si Lord, no, na parang Lord, kailangan ko ng ganito, kailangan kita maging ganito, at magiging instantly ganon si Lord. Hindi po siya sa ganong paraan, no. It's more of He is everything. He can be everything that we need, and more of a loving and powerful Father na kaya niyang maging nandiyan para sa atin in our moment of need para ma-accomplish yung mga purposes niya sa buhay natin. So atin pong pinag-uusapan yung mga names, di ba? Sabi doon, this is my eternal name. My name to remember for all generations. So marami pong pangalan si Yahweh sa Bible. Pag binalikan po natin yung mga stories, banggitin ko lang po yung iba, no? Sabi, yung Jehovah Nisi, di ba? Yun po, ang God is my banner, or God will give victory. Pag sinabing Jehovah Rapha, healer, di ba? God is my healer. Pag sinabing Jehovah Jireh, God is my provider. At napakadami pa pong iba. At yan po yung mga nababasa natin na story sa Bible. Pero in our own lives, alam ko po na na-encounter at na-experience din natin the many names, no, ni Jesus sa ating buhay. He's our everything. Parang pag tinanong, naalala ko po may nagtanong sa akin, parang ano sa'yo, or sino sa'yo si Jesus? Parang ang hirap sagutin ng isa lang na He's my Savior, He's my Lord. While it's true na He's our Savior and He's our Lord, He is also much more than that. Diba? He is also my Father in heaven, my loving Father. He's also my Creator. He's our comforter in times of our sadness, in times of our weaknesses, diba? In times na mga gabi na tayo ay nalulungkot at umiiyak. He's our comforter, and we know we can feel and experience that. At the same time, siya din po ang ating best friend, di ba? Na you can always talk to Him. You can share with Him even the littlest things at yung mga bagay na nahihiya kang i-share sa ibang tao. Or you can
be your most genuine self sa Kanya. At the same time, He's our helper. 'Di ba? Maraming time sa buhay natin, tayong mga nagtatrabaho, kailangan natin ng help ng Panginoon sa ating mga trabaho. Sa mga estudyante, gayon din. He always helps us. And at the same time, He is our protector. 'Di ba? Paglabas ng bahay natin, maraming pwedeng mangyari. Pero He continues to protect and guide us, no, sa lahat ng uri ng kapahamakan. He's our rock. 'Di ba? Siya yung ating matibay na sandigan. He's our deliverer. He fights for us. May mga battles. Ang mga battles na yan, 'di ba? Sabi sa Bible, the battle belongs to the Lord. So, He fights for us. He goes before us. At maraming pang ibang pangalan. So, He's everything. He's our everything. So, kapag atin pong ni-remember, in-acknowledge ang pangalan ng Panginoon sa ating buhay, He is and will be everything that we would need. So muli po, sa buhay ni Moises, ang sabi ni Yahweh, ako ang Diyos na nagbibigay ng katagumpayan. I am the God who overcomes. Sa buhay ng mga Israelita, I am the God who's always there, who's always present. Ako ang Diyos na palaging nandyan. At sa buhay ng future generations, kasama po tayo doon, I will be what you need me to be. Magiging ako, or kaya kong maging kung sino or ano ang kailangan mo sa buhay mo, sa hinaharap. So, hayaan niyo po na tapusin ko yung mensahe sa isang verse na matatagpuan po sa Awit. Awit 9:10. Ang sabi diyan, nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa inyong pangalan, dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. So, atin pong panghawakan, atin pong i-remember, at ang pangalan ng ating Panginoon. Siya ay laging present, siya ay laging alive and active, at nandiyan sa buhay ng bawat isa po sa atin. Salamat po at isang magandang gabi. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan katapanan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itataas sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon
sa awit, itataas ang aking tinig, itataas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan ko'y di mapapantayan. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Mula sa Una Kronika 29:10-11. Purihin ka, O Panginoon, ang Diyos ni Israel, ang aming Ama, magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, kapangyarihan, kaluwalhatian, pagtatagumpay at karangalan, sapagkat sa iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay mataas na pinuno sa lahat.
Patuloy kaming sumasamba, Ama, at sa pagkakataong ito naman, igawad mo ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.